ang first day namin bilang freshman. Ang iba pa nga ay nagpakilala na ala Miss Universe ang datingan, habang ako naman ay tamang kanta lang para may present sa klase. Papadudot sa pag-aaral ko sa university ay nakilala ko sina Kim at Verna. Napansin nila kaagad ako noong first day of class nang kumanta ako to introduce myself. Maganda raw ang boses ko at tulad nila ay fan din sila ng P-pop groups na paborito ko. Pamilyar daw sila sa kinanta ko noong araw na yon kaya sigurado sila nakilala ko ang mga kumanta noon. Madali ko naman silang nakapalagayan ng loob dahil pareho kaming interesado sa music. Hindi rin ako nahirapang pakisamahan sila dahil parang parehas lang din ang mga personality namin. Mabuti na nga lang at sa unang linggo ko sa school ay may nakilala kagad akong kaibigan. Bago lang din kasi ako sa university at wala akong halos kakilala dahil ang mga kaibigan ko noong high school ay sa ibang school na piling mag-aral. Hindi ko rin naman sila mapipilit na mag-aral sa pinapasukan ko dahil medyo malayo ito mula sa dati kong pinapasukan. Tinanong ako ng dalawa kong kaklase kung gusto ko raw manood ng concert ng SB19 sa susunod na buwan. Na-excite naman ako nang marinig ko na may extra ticket sila para sa concert ng paborito kong P-pop boy band. Kaya napa-oo naman kaagad ako sa offer nila. Sagot ko na lang daw ang food at pamasahe namin, na lang daw ang ibayad ko sa ticket. Sumang-ayon naman kagad ako dahil fair naman sa akin yon. Pero habang nag-uusap kaming tatlo, ay may biglang tumabig sa akin at hindi sinasadyang matapunan ang suot kong blouse ng juice. Agad naman akong napatingin kung sino ang taong bigla na lamang tumabig sa akin at natapunan ako ng iniinom sa damit ko. To my surprise, isang cute na lalaki ang hindi sinasadyang matabig ako. He looked so apologetic ng mga oras na yon. Hindi niya raw sinasadyang mabangga ako at matapunan ng drinks niya. Pupunasan pa nga niya sana ang damit ko pero pinigilan ko siya. Baka kasi kung ano pa ang makapa niya, oras na sumagi ang mga kamay niya sa blouse na suot ko. Sinabi ko na okay lang naman para sa akin yon dahil sabi nga niya hindi naman niya sinasadyang mga nangyari. Tinanong niya kung paano siya makakabawi sa kasalanang nagawa niya. Kinakailangan niya raw na ibili ako ng bagong blouse gagawin niya para makabawi sa akin. Pero hindi naman ako ganoon kababaw na tao para ipagawa sa kanya ang bagay na yon kaya naisip ko na hiramin na lang muna ang suot niyang hoodie jacket para matakpan ang mancha sa damit ko. Umayag naman siya at kaagad na ibinigay sa akin ang suot niyang jacket. After niyang ipahiram sa akin yon, ay nagpakilala siya sa pangalang Nico. Hindi ko alam pero noong magpakilala sa akin si Nico ay bigla akong nakaramdam ng mabilis na pagtibok ng puso. Pero hindi ko lang yun pinansin nung una kasi wala din naman akong ideya kung bakit ganon ang nararamdaman ko noong magkamay kami. Siguro dahil yun ang unang beses na nakipagkilala ako sa isang lalaki. Akala ko ay yun na ang una at huling beses na magkakausap kami ni Nico. Pero dahil nga sa suot ko ang kanyang hoodie jacket ay nag-insist siya na ihatid ako pagkatapos ng klase. Hindi naman kasi ako pwedeng pumasok sa next class ko na may mancha ang aking suot. Kaya pasalamat na lamang ako at pinahiram niya ako noon. Kaya lang ay kailangan ko ring isauli kaagad sa kanya yon. Hindi naman po pwedeng angkinin ko na lamang basta ang gamit na hindi naman sa akin. Kaya kailangan ko ring ibalik yon. Kaya para maibalik ko sa kanya ang kanyang jacket ay pumayag na akong ihatid niya ako pagkatapos ng klase. Mukha namang mabait si Nico at wala sa itsura niya ang gagawa ng masama. Kaya naman nagtiwala na rin ako. Nang matapos nga ang klase ay sumalubong sa akin ang isang big bike sakay ang isang lalaking naka-helmet. Nagulat na nga lang ako nang biglang hubarin ng lalaki ang helmet niya at tumambad sa harapan ko si Nico. That was my first time to ride on a big bike. Ang sarap pala sa feeling para akong lumilipad. Pinilin lang ni Nico na humawak ako ng mabuti sa kanyang bewang para daw hindi ako mahulog.
Sinunod ko naman ang gusto niya kaya naamoy ko ang kanyang pabango nang ilapit ko ang katawan ko sa kanya habang nakaangkas ako sa likuran niya. Sinabi lang niya na ituro ko na lang daw ang daan kung saan niya ako ihahatid. Nang makarating kami sa apartment kung saan ako tumutuloy ay bigla kong napansin ang pagkabalisa ni Nico. Tinanong pa nga niya kung sa apartment na yun talaga ako nakatira. Kinumpirma ko naman na doon talaga ako nag-i-stay. Pero para siyang nakakita ng multo nang makita niya ang apartment ko. Patutuloyin ko pa sana siya sa loob pero bigla ko na lamang naalala ang bilin sa akin ni Tita Carla. Kaya minabuti ko na lamang na magpaalam na kay Nico bago ibinalik sa kanya ang jacket na pinahiram niya sa akin. Nagmamadali pa nga siyang umalis pero sinabi niya na magkikita pa rin kami bukas at susunduin daw niya ako sa apartment ko. Umayag naman ako sa gusto niya dahil makakatipid ako kung susunduin daw niya ako sa apartment ko. Umayag naman ako sa gusto niya dahil makakatipid ako kung gano'n ang gagawin niya. Pero hanggang sa pagpasok ko sa loob ng apartment, ay iniisip ko na lamang kung bakit gano'n na lamang ang reaksyon ni Nico nang makita ang apartment na tinitirhan ko. Hindi naman mukhang haunted house itong apartment kaya bakit parang nakakita siya ng multo. Habang papasok naman ako sa loob ng apartment ay napansin kong nakabukas ang pinto ng banyo. Sa pagkakaalala ko ay hindi ko naman iniwan yung bukas. Kaya laking pagtataka ko nang makitang medyo nakabukas ang pinto. Kagad ko rin naman yung nilapitan at sinarado. Pero matapos kong isaradong pinto ay bigla akong nakaramdam ng kakaibang hangin na bigla na lamang nagpatayo sa aking balahibo. Pakiramdam ko ay may kung sinong nakatingin sa akin ng mga oras na yon. Hindi ko na lang pinansin ang ganong pakiramdam dahil naisip ko na baka dala lamang ng pagod yon sa maghapong klase ko. Kinabukasan ay maaga akong nagising para magluto ulit ng agahan ko para pumasok. Wala naman akong inaasahang mangyayaring kakaiba sa araw na yon pero habang nagluluto ako ng agahan ay bigla na naman akong nakarinig ng umiiyak na babae. Napatigil ako bigla sa ginagawa ko. Sa pagkakataong yun ay sigurado na ako na hindi na ang cellphone ko ang naririnig ko. Hindi ko rin magawang lumingon sa likod ko dahil baka kung ano ang makita ko. Ilang minuto ko ring narinig ang umiiyak na tinig ng isang babae. Para bang humihingi siya ng tulong. Dahil sa naramdaman kong takot ay bigla na lamang akong napatakbo sa kwarto at nagtalokbong ng kumot. Hindi ko na nga naisip patayin ng kalan at masunog ang niluluto kong itlog. Makapunta lamang sa kwarto. Nanginginig ang buong katawan ko sa takot at pakiramdam ko kasi ay nasa malapit lang ang umiiyak na babaeng yon. Hindi lang kasi siya basta isang pag-iyak lang. Pakiramdam ko ay may gusto siyang sabihin. Nagulat na nga lang ako nang biglang may humawak sa balikat ko habang nakatalakbo. Nagsisigaw pa ako sa pagkakalang multo na ang tumatapik sa balikat ko. Mabuti na nga lang at narinig ko ang pamilyang na boses ng lalaki. Nang tanggalin ko ang kumot na nakatalakbong sa akin ay bumungad sa akin si Nico. Tinatanong ko siya kung paano siya nakapasok. Ang sabi lang niya ay bukas ang pinto kaya dumiretso siya kagad. Napansin din niyang nasusunog na ang niluluto ko. Kaya kagad na niyang pinatay ang kalan bago hinanap ako. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako sa sobrang takot na nararamdaman ko ng mga oras. Sagutin ko siya na hindi pa ay agad naman niya akong pinagbihis at sa labas na lang daw kami kumain. I-reject ko sana ang offer niya pero biglang kumulo ang tiyan ko kaya hindi na rin ako nakatanggi. Kagad naman ako nagbihis at tinanda ang gamit ko sa school. Akala ko ay late na kami ng time na yon pero bigla na lamang nag-message kay Nico ang isa sa mga kaklase namin at sinabing absent daw ang professor namin sa first period. Kaya naman nagaya muna siyang kumain sa labas. Habang kumakain naman kami ay hindi ko maiwasang itanong sa kanya kung bakit ganon ang naging reaksyon niya nang ihatid niya ako sa apartment ko. Napansin ko rin daw pala ang bagay na yon. Bumuntong hininga muna siya bago nagkwento. Ang sabi niya sa akin ay may babaeng nagpakamatay daw sa apartment na tinutuluyan ko. At ang babaeng nakatira doon ay nag-aaral din sa university na pinapasukan namin.
Nagtaka ako kung paano niya nalaman ang bagay na yon, ganong freshman pa lamang kami. Sinabi lang niya na may mga kaibigan siyang nauna nang nag-aral sa kanya sa university at kalat sa buong campus ang usap-usapan tungkol sa insidenteng naganap. Bigla akong kinilabutan sa natuklasan ko. Hindi ko alam kung makakauwi pa ba ako sa apartment ko matapos kong matuklasan yon. Tinanong ko naman si Nico kung bakit noon lang niya sinabi sa akin ang bagay na yon. Ayaw lang daw niya akong mag-alala at isa pa, wala naman daw kasing nagsasabi sa kanya kung may nagpaparamdam sa apartment na tinutuluyan ko. Pero nang sabihin ko na nakakarinig ako ng iyak ng babae sa loob ng banyo, ay kitang-kita ko ang pamumutla ng kanyang mukha. Hindi rin niya inakala na mararamdaman ko ang nakakatakot na karanasang yon na dala ng nakaraan. Tinanong ko naman kay Nico kung bakit nagpakamatay ang babae sa apartment ko. Pero isa lang ang naging sagot niya. Broken-hearted daw ito noong mga panahong yon. Pero ang mas nakakagulat na revelasyon ay isa sa mga kaibigan niyang rason kung bakit ito nagpakamatay. Ex-boyfriend daw ng babaeng iyon ang kaibigan niya at nakita itong may ibang babae. Dahil nga sa sobrang pagmamahal nito sa kaibigan ni Nico, ay mas pinili nitong kitlin ang sariling buhay kesa ang lumaban at mag-move on na lamang. Tandang-tanda pa niya ang apartment na yon dahil doon niya madalas ihatid ang kaibigan sa tuwing makikiusap itong dumalaw sa girlfriend daw nito. Noong una hindi ako makapaniwala sa narinig ko, pero base sa mga mata ni Nico, habang nagkikwento ay doon ko napagtantong totoo nga ang sinasabi niya. Marunong akong kumilatis ng mga taong nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo. Kaya base sa mga kwento ni Nico ay sigurado akong totoo. Ito na po yung ating butter chicken para sa payagang punan umuwi namin lalo't madilim na. ni Mama. Pero mas lalo kung hindi tatagal sa lugar na yon kung mag-i-stay pa ako ng isang gabi sa apartment na yun. Siyempre yung ating shorba. Kaya mas mabuting sabihin ko na sa kanila ang totoong nangyari sa akin. Samosa. Nang may hatid naman ako ni Nico sa sakayan na inalok pa niya ako na ihatid ako hanggang sa bahay namin. Pero tumanggi na ako dahil gabi na rin at ayaw kong may isipin ng iba. Oras na makitang magkasama kami. Sinabi ko na lamang sa kanya na magkita na lamang kami pagpasok. Tumango lamang siya bago sinabing mag-ingat ako. Alas 8 na ng gabi ng mga oras na yon at mukhang 2 oras pa ang aabutin bago ako makarating sa bahay namin. Sigurado kong masasabon ako ni na Mama at Papa oras na makita nila ako sa bahay. Inaasahan ko na magugulat si na Mama at Papa sa pag-uwi ko nang walang pasabi. Tinanong pa nila kung bakit hindi man lang daw ako nagpasundo sa kanila ganong gabing-gabi na. Sinabi ko lang na namimiss ko sila pero hindi ko na sinabi ang tungkol sa mga nararanasan ko sa pananatili ko sa apartment na yon. Hindi ko kasi talaga kayang makita silang nag-aalala sa akin. Sinabi ko rin naman na wala akong pasok kinabukasan kaya okay lang na umuwi na muna ako. Pero hindi ko alam kung masasabi ko pa sa kanilang problema ko sa apartment hanggang kinabukasan. Isang araw lang kasi ako mag-i-stay sa bahay at sa isang araw ay papasok na ulit ako sa school. Sigurado kung may stress na naman ang mga magulang ko sa paghahanap ng bagong apartment. Iyak na ako rin ang mahihirapan kapag naghanap pa kami ng bago kong malilipatan. Hindi ako sanay sa mabilisang adjustment. Lalo pat kasi simula ko pa lamang maging independent. Yun kagad ang naisip ko nang magising ako kinabukasan sa sarili kong kwarto dito sa bahay namin. Hindi ko alam kung saan ako hahanap ng lakas, ng loob na sabihin sa mga magulang ko pagkain namin ni Mama na gustong-gusto ko nang lumipat ng ibang apartment. Dahil baka hindi ko na matagalan ng mga kababalaghan na nararanasan ko sa bahay na yon. Nang kumustahin nga nila ako tungkol doon ay saka ko palang nasabi ang lahat sa kanila. Pero hindi ko inaasahan ang mga naging sagot ng mga magulang ko sa akin. Hindi raw biro ang bagay na hinihiling ko. Sobrang mahal daw ng binabayad nila para sa apartment lang na tinitirhan ko. Pinili nila ang bahay na yon na titigilan ko dahil gusto nilang maging komportable ako. At kaya mag-isa lamang ako ay dahil sinabi ko nga na gusto kong maging independent. May punto naman ang lahat ng sinabi nila. Pero hindi ko alam kung paano ko
pangungunahan ng takot ko